Paano nga ba gamitin itong sinasabi ko na pang magdamagan na power station na pang emergency in case na mag-brown out or magkaroon ng bagyo? Sa totoo lang po, napaka-basic lang po nito. Ang connection lamang po nito ay positive sa positive at negative sa negative. Katulad na lang nitong ceiling fan na 12 volts. Subukan natin ikabit. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan, gumagana na. Ito naman pong ilaw, ganun din po. Ang maganda po dito, may switch na siya. Isasabit mo lang siya kung saan mo siya gagamitin. At ganun din po, negative sa negative and positive sa positive. Tapos i-switch on mo lang. Kaya po may ganito kasi dinugsungan ko. Ito po kasi ay extension. Kasi pwede pa po ditong maglagay ng mga ilaw pa. Try natin i-on. Ayan, napakalakas ng ilaw. At ang maganda pa po dito, kahit saan nyo siya ilagay, kahit saan mo siya gustong i-set up, halimbawa ay sa kwarto, or sa sala, sa tricycle, kahit saan po ay pwede mo rin siyang magamit. Kaso nga lang na hindi ganun kaganda sa power station na nabibili. Pero, ang advantage nito, mas mura siya kumpara doon sa power station. Tapos, pang magdamag na po ito. Itong isang ilaw at isang electric fan, pang magdamag na po siya. Bali, 4 lamang po yung bibilhin nyo. Itong 12 volts na ilaw lang. Itong 12 volts na battery, 25 Ah. Itong 12 volts na ceiling fan. At saka itong 12 volts na charger. Sa kuryente nyo po isasaksak para mag-charge yung battery. 12 volts po ang output. Kung ayaw nyo po ng ceiling fan, meron naman pong clip fan. Mas maganda kasi pwede nyo siyang dito ikapit or kung saan nyo gusto. Unlike dun sa ceiling fan, kailangan mo talaga siyang i-attach dun sa ceiling. Yun naman po ang advantage ng clip fan. So bali yan po, ulitin ko, 4 lang po ang kailangan nyo. Itong charger, itong ilaw, yung fan, at yung battery. Yan lang pong 4 na yan. Ito po ay nabili ko ng 80 pesos. Ito ay 80 pesos. Ito ay 1,040. At yung fan ay 300 pesos. In total of 1,540. Pero matagal na pong presyo yon. Ngayon po ito ay nasa 100. Ito ay nasa 100. Ito ay 1,400. At yun ay nasa 500. So 1,400 plus 500 is 1,900 plus 100, 2,000. 2,100. Yun po yung mga magagastos nyo. 2,100 pesos. Ito naman po, ipakikita ko kung paano siya i-charge. So ngayon, papatayin muna natin. Madali lang din po gamitin itong charger. Pero mag-ingat po kayo, dapat unahin nyo itong dalawang clip bago nyo isaksak sa 220 volts. Kasi pag inuna nyo to, pag naglapat ito, pwedeng mag-spark or pwede ring masunog. So unahin nyo tong negative and yung positive. Ayan. Tapos iilaw siya dito. Ayan, nakalagay yan, naka-indicate. 100% pa yung battery natin. Subukan po natin i-charge gamit itong 220 volts. Ayan. Pag nag-blink-blink na siya, ibig sabihin po ay nag-charge na siya. Ayan. Kapag tumigil siya dun sa 100, ibig sabihin ay full charge na siya. So, ganun lang po kasimple ang paggamit itong sinasabi ko na setup na ito. Napakasimple lang po, positive sa positive, negative sa negative. Pag nalobat, i-charge. Ito pong 4 na materials na ginamit ko dito, ay ilalagay ko dyan sa comment section yung link. Kung sakali naman po na gusto nyo na solar panel yung mag-charge dun sa ating battery, ilalagay ko din po dyan sa comment section yung link ng 100 watts na panel. Pwede rin po yung 60 watts na panel, pero hindi siya gaanong mapu-full charge kapag ka nasagad mo ng lobat ito. Sa 100 watts na solar panel naman po ay nasubukan ko na. Sobra po dito maghapon. At dahil po sobra yung 100 watts na solar panel para dito sa ating battery sa buong maghapon, pwede kayong gumamit ng inverter. Ito po ay ang bili ko, 500 pesos. Ilalagay ko din dyan sa comment section yung link. So ito po, ang purpose naman ito, para magkaroon kayo ng 220 volts. Halimbawa ay gusto nyo mag-charge ng cellphone, pwede nyo po itong gamitin. Sa pag-aalis naman po ng charger na ito, tanggalin nyo muna po dun sa 220 volts para kahit maglapat itong dulo ay walang mangyayari. Kasi kapag ang inuna nyo natanggalin ay ito, habang nakasaksak ito at naglapat ito, mag-spark yan at pwede ring masunog. At ang purpose naman po ng inverter ay para magkaroon ka ng 220 volts galing sa 12 volts. Ito nga ang ating battery. Ganito lang din kasimple, positive sa positive at negative sa negative. Ito, ang maganda dito, may switch na rin siya. I-on mo lang. Ayan. May fan siya, maingay. Pero okay lang yon. Ang problema naman po dito, kumakain siya ng kuryente. Kaya mas gusto ko na 12 volts ng lahat.
Ito ay sa araw nyo gamitin habang naka-charge gamit yung ating 100 watts na solar panel. Para yung sobra doon, pwede nyo pa siyang gamitin sa TV, sa electric fan, sa charger ng cellphone. Ito po ay 220 volts na ang lumalabas. So para ipakita ko sa inyo, gamit tayo ng electric fan na 220 volts. Saksak natin dito sa inverter. At yan, meron na tayong 220 volts para i-power on itong ating electric fan. Lahat po ng mga materyales ay ilalagay ko dyan sa comment section yung link para hindi na po kayong maghanap kung saan may legit na may mabibilhan. Kasi ito pong lahat ng materyales na ito ay dyan ko binili sa mga seller na yan na trusted and legit. At pahabol po, kapag gumamit kayo ng 100 watts na solar panel, bumili kayo nito, kailangan nyo ito, kasi hindi pwedeng irekta yung panel dun sa battery. Ito po ay 200 pesos lang ang bili ko. At yung 100 watts na solar panel, ang tingin ko ngayon nasa 1.8 na. Dating nasa 1.6 lang yon, pero ngayon 1.8 na. So yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron man po, pwede po bang pakishare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.